Before we begin, let's take a moment to reflect on the power of the human mind, our ability to think, reason, and make decisions. In the drama, you will witness a 65-year-old man struggling in his daily life. As the story unfolds, please pay attention on how characters process their experiences. Mahal, magpapacheck up muna ako. Hindi maganda yung pakiramdam ko. Sakit din yung mga paa ko. Gusto mo bang samahan kita? Sige na, Nay. Samahan ko na si tatay. Ako na bahala sa bahay. Sir, good morning. Ako po muna kayo. Ano po, yung masabit ko yung paa na madali din ako nakakalimutan. Asensya sa mga nararamdaman ko yun, sir. Ilan ka po ba yung nararamdaman? Okay. Nakakalimutan ko yung mga bagay na nagagawa ko dyan. Then, ano po, nadadali ako. Maaari po ba kita naman kung may alam na pa po ba kayong mga medical skills, sir? Masakit na po palagi yung kita niya po. Yung lang po. Nurse Claire? Yes po? Pakipuntahan nga si Sir Sacramento sa room niya para i-follow-up check-up kasi yun na sa interview ko sa kanya, sabi niya nakakalimutan daw siya. So, pwede ko ba i-follow-up yung memory niya para ma-make sure natin kung totoo ba yung mga sinasabi niya. Sige po, dali mo doon. Good morning, sir. Kayo po ba sa Siren Sacramento? Opo. Sorry po lang, medyo tulala po ako. Medyo nag-iisip na ako. Nakakalimutan ko kasi yung araw ko. Alam ko yan, Sir Cyril. Medyo napapansin din po namin na nalilito ako sa mga bagay-bagay kanina. Kaya, unting suri-suri na lang ngayon. Una po, sir, tatanungin ko po muna yung pangalan mo. Ano po ba yung pangalan mo, sir? Sacramento, Sacramento. Ano po yung araw na yun? Ngayon? May 22. Saan po tayo ngayon? Sa sala namin. Sir, nandito po tayo sa St. Elizabeth Hospital. Pumunta ka po dito para magpa-check up. Kasama mo po yung asawa niyo. Ang asawa niyo po nandun sa labas, naghihintay po sa inyo. Okay po, sir. May babanggitin po akong 3 salita. Gagayahin niyo po, ha? Sapatos, mansanas, at saka ilaw. Ikaw nga po, sir. Sapatos, mansanas, ilaw. Very good. Alala mo po ba yung 3 salita? Ano po? Sapatos, mansanas, ilaw. Magaling po. At least naalala nyo na po yung 3 salita. Ito po, nurse, napuntahan ko na po si Sir Cyril. At medyo kanina, pagsusuri ko, medyo nalilito pa po siya. Pero pinabigkas ko po siya ng 3 salita. At medyo okay na rin po yung naalala niya. Mag-i-nurse ang po ako ng patient. Today we have Siren Sacramento, age 65 years old, birthday September 16, 1960. Masakit niya is sumasakit daw po yung paa niya. May sudden awareness syndrome siya and diarrhea. Dahil assess po yung isang nurse
Don't release ang iyong attending position. Labasin ko sa notes ni Nurse Anna na disoriented ko kayo sa time and place. Tama po, pero okay naman po siya sa mga immediate report. Good morning po, Doc. Kamusta na po yung tatay ko? Kayo po ba ang mag-exercise? Yes po. Ang asawa at tatay mo ay disoriented sa time and place. And by Nurse Anna, may report naman po siya. And according po sa referral niya, bibigyan po namin siya ng gamot at bago namin siya i-discharge, bibigyan namin siya ng list ng mga gagawin niya at mga pagkain ng mga kakainin sa ngayon. Good morning, sir. Regarding po sa inyong letter, medyo may disoriented po kayo sa place. And according sa realization, bibigyan po kayo ng gamot and bago kayo i-discharge. Bibigyan kayo ng list ng pagkain at kung anong gagawin ko. At ito po yung list ng gagawin natin ng pagkain at kakain ko. Sir, balik po kayo after 1 week. Dito lang. Bye, tara na po. Anak, magpunta ako sa magpapalaw, check up ako. And kaya ko naman mag-isa. Sige po, tay. Ingat po kayo. Sir, good morning. Matanong ko lang po, sir, kung ano po ang reason bakit tayo nandito ngayon sa hospital. Magpapalaw check up ako. Sir, nandito po muna sa lista kung nandun ang name po, sir. Ano po yung name natin, sir? Sa cabinet side ko. Ito po pala si Sir Sacramento. So, sir, yung past na check-up niyo po, yung dating check-up niyo po, sir, na meron ka pong disoriented sa time and place, and also you have diarrhea po, sir. So, sir, matanong ko lang po kung alam niyo po kung nasaan kayo ngayon, sir. St. Elizabeth Hospital. And also, sir, kung matanong ko rin po kung anong araw ngayon. May 23. So, very good, sir. Yung disoriented niyo po, sir, medyo okay na po, sir. And also, may I ask po yung sa diarrhea niyo po, sir. Okay na po ba yung tiyan niyo po, yung pagkakain niyo? Opo, okay na po. Nakadumi na mga ako kumain. So, sir, magpapagalan po ako sa doctor niyo po, and also sabihin ko po sa doctor niyo na yung pinuscribe niyo po na gamot, and also yung ginawa na po sa inyo na pinuscribe niyo po na gamot is okay na po, and also na-payment na po yung kailangan namin match. Thank you, sir. Thank you po. Welcome. Today, we delve into the fascinating realm of cognitive development, the process by which individuals acquire, organize, and use knowledge over time. So, cognitive development begins in the infancy. From the first cries and eye contact, the brain is already forming connections and absorbing stimuli from the surrounding world. Jean Piaget, a pioneer in developmental psychology, identified 4 key stages of cognitive growth. These are the sensory-motor, pre-operational, concrete-operational, and formal-operational stages. Each marks a milestone in how people think, reason, and understand their environment. In the sensory-motor stage, infants explore the world through movement and sensation. They learn that objects exist even when they cannot be seen, an ability known as object permanence. As they enter the pre-operational stage, language blooms. Children become adept at using symbols, and imagination through their thinking remains egocentric and not yet logical. The concrete operational stage introduces logical thinking. Now, children grasp concepts such as conservation, cause and effect, and the idea that action can be reversed. Finally, during the formal operational stage, abstract reasoning emerges. Teenagers begin to ponder hypothetical situations, think strategically, and reason scientifically. Cognitive development does not end in childhood.
It continues through adolescence, adulthood, and even into late life, shaped by experiences, education, and the environment. From decision-making and memory, creativity, and problem-solving, our cognitive abilities are constantly evolving. Understanding cognitive development allows us to better support learning, foster critical thinking, and nurture the potential in everyone.